Ng kwento ng lalaking may apat na braso. Sa isang tiyak na nayon, may mag-asawa na nagkaroon ng sanggol na lalaki. Gayunpaman, siya ay ipinanganak na kakaiba. Siya ay may apat na braso, hindi katulad ng ibang tao. Dahil dito, siya ay diniskrimina ng mga taga-nayon na naniniwalang siya ay isang isinumpa o mapanganib na nilalang. Saan man siya pumunta, walang gustong makisalamuha sa kanya. Diyos ko, anong klaseng tao ang may apat na braso? Ang kakaiba naman. Paparating siya sa atin. Umalis na tayo agad bago niya tayo madala ng malas. Oo, tara na, bilisan natin. Hoy, sandali. Saan kayo pupunta ng nagmamadali? Gusto ko lang sanang magtanong. Huwag katapos maglakad sa nayon at hindi pinansin ng lahas, umupo ang basa mag-isa sa harap ng kanilang bahay, malungkot. Oh, buhay ko. Bakit ako ipinanganak na mukhang iba sa lahat? Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang ina sa kanya. Ano ang problema, anak ko? Bakit parang malungkot ka? Bakit ayaw akong kausapin ng mga tao sa nayon, nanay? Talaga bang nagdadala ako ng malas sa kanila? Huwag mong isipin iyan, mahal ko. Kahit ano pa ang itsura mo, palagi ka naming mamahalin ng iyong ama. Hindi ka isinumpa tulad ng sinasabi nila. Oh, ma'am. Mahal ko kayo ni Dad ng pareho. Ang iyong ama ay malamang na nangunguha na ng panggatong sa kagubatan. Pakiusap, tulungan mo siyang dalhin ito pa uwi. Oh, alis na ako ngayon. Ang batang may apat na braso ay pumunta sa kagubatan upang tulungan ng kanyang ama na magdala ng panggatong. Tatay, nandito na ako. Oh, dumating ka na, anak. Nakaputol na ako ng sapat na panggatong. Oo, tatay. Maaari ka nang umuwi na walang dala. Hindi mo na kailangan magdala ng kahit ano. Hayaan mo akong magdala. Maraming panggatong, anak. Sigurado ka bang kaya mong buhatin lahat? Huwag kang mag-alala, tatay. Magtiwala ka na sa akin. Hindi lamang maraming braso ang batang may apat na braso, kundi napakalakas din niya. Kinuha niya ang lahat ng kahoy na pinutol ng kanyang ama at tinala ito pauwi ng walang naiiwan. Nanay, nandito na ako. Oh, ang anak ko ay talagang malakas. Isang tao na may lakas ng apat. Totoo yun. Mahal. Ang anak natin ay ipinanganak na may apat na braso. Tingnan mo kung gaano sila kapaki-pakinabang. Panahon na para sa hapunan. Magmadali kayong maghugas. Naihanda ako na ang pagkain. Samantala, sa parehong nayon, ang anak na babae ng isang mayamang tao ay nagtitipon at bumibili ng bigas kasama ang kanyang tagapaglingkod na si Putor. Habang sila ay naglalakad, bigla silang nakatagpo ng isang ligaw na baboy ramo. Nako. Tito. May paparating na baboy ramo sa atin. Nako. San? Miss, iwan mo na sa akin, ako na ang bahala. Nako. Putor, bilisan mo at itaboy mo yon. Isa lang tong maliit na baboy ramo. Huwag kang matakot, miss. Gagamitin ko ang aking martial arts para harapin ito. Aray, miss, sa tingin ko magpapalit ako mula sa tiger style na technique papunta sa frog catching style na lang. Oo. Pumili ka lang ng kahit anong technique na gusto mo, basta manalo ka. Ikaw, ligaw na baboy, hahawakan ko ang mga binti mo. Ang baboy ramo ay sumugod kay Putor na nagpalipad sa kanya sa isang palumpong. Anong nangyari, Putor? Sumama ka ba rito? Aray! Ang sakit sobra, miss! Paparating na ang baboy ramo sa akin ngayon. Tulungan mo ako! Sa sandaling iyon, lumitaw ang batang may apat na braso. Huwag kang mag-alala, miss. Tutulungan kita. Paparating na sa akin ang baboy ramo. Tumakbo ang baboy ramo patungo sa batang may apat na braso. Pero hinawakan niya ito at itinapon ng malayo. Ang baboy ramo, natakot, ay tumakbo papunta sa kagubasan at nawala. Miss, nabalis ko na ito. Wala na ito ngayon. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Saan? Saan pumunta ang baboy ramo na iyon? Wala na. Buti na lang wala na. Kung hindi, tapos na ako. Tigilan mo ang pagyayabang, Putor. Ikaw ang sumisigaw ng aray-aray na naririnig ng buong kagubatan. Well, sumigaw ako ng sadya para isipin nitong nasugatan ako. Tapos bumaba ang depensa nito para maatake ko. Ama na ang mga dahilan, Putor. Ang ginoong ito ang tumulong sa atin. Oh, baka may apat siyang braso. Kaya natalo niya ang baboy ramo? Pwede bang magtanong? Bakit may apat kang braso? Ipinanganak akong may apat na braso, miss.
Akala ko baka nagkaroon ka lang ng 2 dagdag na braso kamakailan. Puthor, tigilan mo ang paghuhula. Dahil may 4 akong braso na ganito, hinahamak niyo ba ako? Oh, hindi naman. Hindi kita hinuhusgahan. Walang pumipili kung paano sila ipinanganak at ang iyong anyo ay hindi nakakasakit sa sino man. Totoo yun. Salamat sa inyong dalawa sa hindi paghusga sa akin tulad ng iba. Sige, aalis na ako. Kailangan ko pang magpatuloy sa pag-iipon ng bigas sa dulo ng daan. Oo, papunta tayo sa parehong direksyon. Sabay na tayo, baka bumalik ang baboy ramo. Sige, magkasama tayong pumunta. Ang tatlo ay naglakbay ng magkasama patungo sa bahay ng nagtitinda ng bigas. Ngunit ang batang may 4 na braso ay hindi pa pumasok at nanatiling nakatayo habang pinapanood silang mag-usap. Miss, ito na lahat ng bigas na binili mo sa akin, pero hindi ko ito maihatid sa bahay mo ngayon. Kailangan mong dalhin ito mismo. Sige, dadalhin ko ito sa aking bodega mismo. Kailangan ng aking bodega ng bigas agad. Naku, ang dami ng bigas. Hindi ko kayang buhatin lahat. Tingnan mo ang mga kamay at paa ko. Mukha ba akong taong kayang magbuhat ng mabigat? At mukhang uulan na rin. Natatakot akong hindi natin ito maihatid sa bodega sa oras at mababasa lahat. Ngunit talagang kailangan namin ng bigas agad-agad, Puthor. The former envoys caught abreast no kanilang tunanunod sa kanila ay lumapit. Hayaan mong tulungan kitang dalhin ang lahat ng bigas na ito sa iyong bodega. Pero hindi ba namin kayo naabala? Hindi naman. Kaya kong buhatin ito mag-isa. Oh, ang galing! Tinutulungan niya tayo sa paghatid. Sinimulan ng batang may 4 na braso na ikarga ang bigas sa kariton at pagkatapos ay hinila ito papunta sa bodega ng anak na babae ng mayamang tao. Marbo itong ilagay dito. Oh, miss. Hayaan mong buhatin ko ito dito. Sinimulan ng batang may 4 na braso ang pag-aalis ng bigas sa bodega. Pagkatapos, inalok siya ng anak na babae ng mayamang tao ng ilang prutas bilang pasasalamat. Kaunting prutas lang ang maiaalok ko, pero pakiusap tanggapin mo ito bilang pasasalamat sa pagdadala ng aking bigas. Salamat sa iyong kabaitan, miss. Pero tinulungan kita dahil gusto ko, hindi para sa anumang gantimpala. Pakiusap, tanggapin mo ito. Huwag kang magalit. Sa ganong kaso, tatanggapin ko ito para hindi siya magdamdam. At paano naman ako? May prutas ka bang maibibigay para makain ko? Tio, hindi mo talaga nakakalimutan ng pagkain, ano? Naghanda na ako ng ilan para sa iyo sa kusina. Bigla na lang lumabas ang mayamang lalaki. Anak, sino ang taong ito? Bakit ang dami niyang braso? Oo, Ama. Siya ang tumulong sa amin na dalhin ang inaning bigas dito. Kung hindi dahil sa kanya, pakawala ng bigas ang aming imbakan ngayon. We read tender reason for entord na chismis Sir Guilan Shulo Hamalangos plan and ay gustabilang aningod so ay hindi tas na ikasugnayan sa isang tulad niya. Ama, pero hindi naman siya nagdala ng kamalasan sa akin tulad ng sinasabi nila. Sa katunayan, tinulungan niya lang kami. Ginoo, kahit na ipinanganak akong may 4 na braso, hindi pa ako nakapanakit ng sinuman. Huwag po kayong maniwala sa mga walang basehang chismis. Kahit ano paman, kailangan nating mag-ingat. Kung magdadala ka ng kapahamakan sa ating pamilya, hindi ito palalampasin. Sangkyaring umuwi ka muna. Kaspin ko siya at ipapaliwanag ang mga bagay. Sa ganong kaso, aalis na ako. Paalam sa inyong lahat. At ikaw rin, anak. Ang isang tao mula sa marangal na pamilya ay hindi dapat makisama sa isang ipinanganak na may 4 na braso na ganyan. Bumalik ka na sa loob ng bahay ngayon. Ang batang may 4 na braso ay umuwi na may malungkot na ekspresyon. Na parang walang gustong tumanggap sa akin sa baryong ito. Pero kahit papaano, gusto at mahal ako ng anak ng mayaman. Pakiramdam ko nauuhaw na ako. Hihingi ako ng tubig. Tia, pwede po bang makahingi ng tubig? Hindi! Wala kaming tubig para sa'yo. Umalis ka agad sa aming bahay. Huwag kang magdala ng kamalasan dito. Mukhang kailangan ko na lang tiisin hanggang makauwi ako. Akwalon may 8 na braso de umuwi na mukhang malungkot pa rin. Siya ay tumsraw sa nayon, nagrapag malakas at hindi pa nangyayaring pagguho ng lupa na humarang sa batis ng bundok at pinutol ang supply ng tubig. Bilang resulta, hindi na makadaloy ang tubig sa mga lawa o kanal. Araw-araw, lalong nagiging kakaunti ang tubig na lubos na nakakaapekto sa pagsasaka at pang-araw-araw na paggamit. Makalipas ang ilang panahon, pumunta ang anak na babae ng mayamang tao sa bahay ng isang magsasaka upang bumili ng bigas gaya ng dati. Uncle, nandito ako para bumili ng bigas. Ilang sako ang meron ka ngayon? Wala na akong bigas, miss. Wala na akong maibebenta. Naputol ang pinagkukunan ng tubig ng nayon at nagiging mas kaunti ang tubig. Kung magpapatuloy ito, wala tayong tubig para magtanim ng bigas o para sa pang-araw-araw na gamit.
Ito ay isang seryosong problema. Kailangan nating lahat na makahanap ng paraan para lutasin ito. Miss, sa ganong kaso, dapat nating agad iulat ito sa mayaman. Tiyo, aalis na po ako. Ang anak na babae ng mayaman at ang tiyo ay umuwi na. Anak, bakit maaga kang umuwi ngayon? Oo, Ama. May sasabihin ako sa iyo. Simula nang magkaroon ng landslide, nabara ang pinagkukunan ng tubig at araw-araw, unti-unting nababawasan ang tubig. Malapit na tayong mawalan ng tubig na magagamit. Kailangan nating makahanap ng solusyon agad. Tama po, sir. Isang malaking bato ang bumagsak at humaharang sa daloy ng tubig mula sa bundok. Kailangan nating agad na makahanap ng taong makakaalis ng batong iyon. Sige, tatawagin natin ang lahat ng mga taga na yon para sa isang pulong upang alamin kung paano alisin ang batong nakaharang sa pinagkukunan ng tubig. Tito Tur, magmadali ka at ipaalam sa lahat. Opo, sir. Inutusan ng mayamang tao ang mga tao na umakyat sa bundok para itulak ang bato palayo. Gayunpaman ang ilan ay hindi pa man nakakarating sa tuktok ay nadulas na pababa. Masyadong madulas ang batong ito. Hindi ko ito maakyat. Zafaneta kigimakt na fating matuktok permesin malat ang bats pumit. Masyadong malaki ang batong ito. Hindi ko ito maalis. Sir, kung lakas ang pag-uusapan, walang mas malakas sa akin. Pero sobrang laki lang talaga ng batong ito. Hindi ko ito maitulak. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Sa Castoniat meeting ang barin may afterbras. Ginawa, maaari ko bang subukang itulak ang batong iyon? Tama iyon, Ama. Hayaan mo siyang subukan. Naniniwala akong siya ay napakalakas. Talaga bang kaya mong ilipat ang batong iyon? Ang dami mong braso na kumakaway. Sige, subukan mo. Opo, sir. Sinimulan ng batang may 4 na braso na gamitin ang lahat ng kanyang 4 na braso upang hawakan ang bato. Itutulak ko ang batong ito para matulungan ang mga taga na yon na makakuha muli ng tubig. Yehey! Nagawa ko! Matagumpay na naitulak ng batang may 4 na braso ang bato at muling dumaloy ang tubig mula sa bundok papunta sa lawa, batis at mga kanal tulad ng Nagbigay ng tubig para magamit. Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi nagkaroon ng diskriminasyon. Wala silang ganoon kahit kailan humihingi ng paumanhin sa diskriminasyon, paumanhin sa pagkakaisa laban sa kanya noon. Nagawa ko, sir. Haha, 4 na may braso na tao. Mahusay ang ginawa mo. Salamat, miss. Tiyong lahat ay sa akin nagkamali sa pagdiskriminas, betsin may apta na braso. Hindi natin dapat pinaniwalaan yung mga chismis na siya ay nagdadala ng kamalasan. Tadi katunayan, tinulungan niya tayong lahat. Ang mga diskriminasyon lang. Mula sa araw na iyon, wala nang nagdiskrimina sa batang may 4 na braso. Minahal at pinahalagahan siya ng mga taga na yon, lalo na ang anak na babae ng mayamang tao na naging malapit at mahal na kaibigan niya. Ang aral ng kwento, hindi natin dapat husgahan ang sinuman batay sa kanilang itsura. Halimbawa, hinusgahan ng mga taga na yon ang batang may 4 na braso, pero sa huli, siya ang tumulong sa kanila. Wakas.